Ang tanong mo sa akin, sir, kung tanggapin mo ba yung $10,000 na offer ng agency o hindi. Kasi pinapapirma na kayo, parang quit claim. Opo. Na wala na matatanggap mula sa insurance policy ng kinukuha ng money agency sa kanilang mga seafarers. Yumao po yung inyong anak. Opo. Ayon po sa China, kasi sa China nangyari, yung mga otoridad ng China, respiratory and circulatory failure ang cause of death. Ito po yung sabi ng Chinese authorities. Now, ino-offeran kayo ng $10,000. Ni Ma'am Ruth. Ma'am Ruth. Unless makausap ko na po sila kung ako tatanggapin ko. Kung ako po nasa katayuan ninyo. Pero meron lang po akong tatanungin dito sa agency. Magkasulungat po ang death certificate na inisyu ng Chinese authorities at ng Philippine authorities. Sa Chinese authorities, dito, kumpleto po sila. Opo sir, kumpleto po yan. Authenticated, certified, lahat, may selyo and all. Sinabi ang cause of death, respiratory and circulatory failure. Pag sinabit nila po ito sa insurance company, natural death, kung magkano po yung nasa policy, kung sila po ay nakapag-file, makuha po yun ng money agency in full na dapat ibigay sa inyo. Kailangan lang natin makita kung magkano ba nakalagay dun sa policy kapag halimbawa namatay ang isang seafarer while on duty at ang cause ay natural death. Yun nga hiningi namin sir, yung yung... Sabihin, nagkasakit o nahulog sa barko, disgrasya. Yun nga hiningi sa amin sir, yung yung policy ng insurance. Magkano pong nakalagay? Kung magkano o yung napirmahan sa anak ko kasi wala kaming nahawak nga Wala kaming hawak. Agree ako. Sa kabilang banda, nagpa-imbestiga po kayo sa mga kinukulan natin dito. PNP through DMW. Sa DMW kami po sir nagpunta na lang diretso. Tapos pinatawag sila. Nasaan po yung bangkay? Nailibing na po sir. Naimbestigahan po. Kasi ito, gumawa po ng medical legal laboratory examination ang mga police doon po sa bangkay ng inyong anak. Okay na po tayo dito sa Chinese authorities. Maganda po kung Chinese authorities ang pagbabasihan natin. As far as claims is concerned, malaki ang makukuha ng anak ninyo. Yun nga lang, kaya natin malaman kung magkano nakalagay sa policy para sa isang seafarer on duty na namatay. Okay? Okay po. Sa kabilang banda, kailangan ko rin pong matingnan, ito naman pong ginawang investigasyon na mga otoridad natin, ng pulis, mga pulis natin, pagdating ng bangkay dito, in-examine po yung bangkay. At base po sa pag-examine sa bangkay, medico-legal, cause of death is consistent with asphyxia by ligature, open and close parenthesis, hanging. Hanging po. Ibig sabihin, nagbigti. At yan naman po ay napapatunayan sa isang picture na kung saan, hindi po namin pwedeng pakita yan, yung anak niyo po, nagbibigti habang kausap yung kanyang, sino ba yung babae doon kausap niya? Girlfriend niya yan sir. So, ibig sabihin, kausap niya ang kanyang girlfriend, andyan yung video, siya po ay nagbigti. Consistent po doon sa sinasabi ng doktor ng PNP. Yung Chinese government naging mabait po dito. Wala siyang sinabing pagbibigti. Sinabi lang na respiratory failure. Now, kung pagbabasihan po natin yung investigation ng ating PNP at yung litrato na nandyan, wala po makiklaim ang inyong anak kasi nagpakamatay siya. Yun po atang nakalagay sa policy. Asik, Good afternoon po. Hello, Sen. doon po sa pagpapakamatay, meron ho bang makuwang insurance ang seafarer pag siya nagpakamatay? Ang general rule po, basta po suicide, hindi po makakatanggap ang mga beneficiaries. Kasi po yun yung nakasaad ho, hindi lang po sa policy yan, nandito po sa rules and regulations po ng POA. Nandun po yun. Opo. Bukod sa insurance policy, and ganun din po sa POA pala, na hindi babayaran ang relatives kapag ang reason ng pagkamatay ng seafarer ay nag-suicide. Yes po. Pero ang sabi nyo nga po, medyo may conflicting medical reports po. So, baka doon po pwedeng siguro pag-usapan or tingnan muna natin kung ano ba yung talagang mananaig na medical report or medical autopsy. Opo. Kasi po yung sa Chinese, sila po ang may first, sila Yes. po ang may first... Conflicting nga po. On the other hand, may ebidensya naman po, may litrato, in fact, video rin, na makikitang nag-suicide nga talaga yung seafarer natin. Okay po. So kung ganun po, kung medyo ang evidence that there is a suicide, then hindi po, normally po, hindi po makakatanggap po talaga ang mga beneficiaries. Opo. Yun po ang Kasi rule. nga po, ino-offeran po si tatay ng $10,000
At nagtatanong sa akin si tatay kung tatanggapin niya ba o hindi kasi pinipilit na siya ipapirmahin. Kaya nga po ito, tatanungin ko na ngayon si Jinky Abarientos, HR Abosta Ship Management Corporation, manning agency to. Kung nakapag-file na ba sa insurance itong manning agency at ano at kaninong findings ang sinumiti nila along with their claims sa insurance company. Yes po. Kung sila ba ay nakapag-file na kasi nangyari ito, April, baka nakapag-file na sila gamit-gamit yung findings ng Chinese government. Kasi sa Chinese government, nakalagay rito, respiratory failure. Opo. So kung itong pagbabasihan o baka nakaklaim na sila o nakatanggap na sila ng claim on behalf of the seafarer, magkano ba usually natural death Regular insurance? Opo, under po sa natin, the schedule of insurance po sa kasi po baka po may CBA na effective yung barko, hindi ko po masabi kung magkano po yung death benefits sila, pero po sa standard employment contract po ng POEA, ang standard po dyan is $50,000 for death benefits plus, if I'm not mistaken, $8,000 per dependent. So pag may mga anak po siya, kung ilan man yung anak niya na minor, makaka-receive po ng tig 8,000. Okay. Yun yung Okay, may $1,000 pa ho na parang burial benefit. 1,000 burial. Opo. So lahat ito matatabla kung nagpakamatay, kung nag-suicide. Opo. Pero kung hindi, Yes, so 50,000 death benefits, tapos 8,000 per children, dollars pinag-usapan, and then $1,000 burial. Yes po. Okay. Malaki-laki din po. Malaki nga talaga. Opo. Ang tanong nga lang, kung nag-file ba ang agency sa insurance company at Opo. anong medical certificate o anong medical legal findings ang kanilang sinumite sa insurance. Di po ba? Tama po yun. Ang po niyan is, bukod po doon sa mga medical reports, kailangan din po magsabit yan. Sinasabi niyo po na kung may video, kung may photo, yan, mga other evidence that would support yung suicide. So, Opo. may ganun pa rin po yun. Pero dito ang pag-uusapan po muna, tama naman pagpunta dito ni Sir, is kung nakapag-file ba o hindi ang manning agency. Ako, Yes, ang po. feeling ko, nakapag-file po sila, nag-file na sila, or nakatanggap na sila ng bayad. Kaya nga po, pilit nilang pinapapirma itong tatay ng seafarer para wala nang iba pang, para sa $10,000 na offer. Kasi hindi naman sila mag-offer, sir, kung wala silang tanggap. Kasi kung talaga straight lang na wala silang tanggap, hindi silang file, sabihin na pasensya na, wala makukuha dahil nag-suicide yung anak niya, di po ba? Pwede rin po, pero hindi ko rin po masabi kung yun yung intention nila. Pero ang inaano ko ho dyan is, tama po kayo na depende po kung ano ang pinail or kung ano ang sinubmit ng manning agency. Jinky Abarientos, magandang hapon. Ma'am, simple lang po yung tatanungin ko. Sana po, mali po yung duda ko. Ma'am Jinky? Hindi daw sila nakausap ng insurance. Okay. Tapos gusto nila tayo yung makausap nila. Okay. At i-on-air nila tayo, ha? Opo. Sabi ko, sila ang pwede yun. Sek, Yes, then. siguro kayo na po ang kakausap dito sa Opo. agency na ito. Papatawag po namin sa office yan to explain. Yes po. Para paliwanag sa kanila kung sila po ay nag-file sa insurance at ano yung sinumiti nilang dokumento sa insurance. Opo. At Yes kung po. nakapagbayad na ba ang insurance, kung sila ay nag-file at kung halimbawa ginamit nila itong death certificate na galing sa China, magkano ang natanggap? Kasi po baka kung natanggap, yung sinasabi niya 50,000, ilan po anak? Wala po sir, single po. So 50,000 plus 1,000 na po, Asek, kasi single siya. Opo. Yes po. 1,000 burial benefits po yun. So $51,000 dapat. Pagkalam ko Yes, po. sir, hindi nila naanuhan yung medical sa insurance, hindi. Sa amin lang po, kami lang po naghawak yan. So hindi nila sinumit ito. Ay, hindi namin po binigay sa kanila yan. Ay, hindi nyo binigay. Opo, yung September pa po yung... Okay. So, tama yung aking kutob. Lumalakas ang weight ng aking kutob na since ito pala ay hawak nyo, wala pa kayo napagbigyan ng kahit sino nitong findings ng pulis natin sa Pilipinas at ang hawak lamang nila ay medical certificate galing sa Chinese authorities, then ito ang sinumitin nila sa insurance at maaaring nakatanggap na sila kaya itong agency ayaw tayong kausapin. Di ba? Tama ba, Asek? Yes, Sam. Kailangan po talagang investigahan yung ahente na yan. Sam, can we know the name of the agency? Ito po, Abosta Ship Management Corporation. Okay po. Patawag niyo po, Sige sir. po.
Papatawag ko na po yan. Tatay, baka ho kasi usually pag pinapatawag namin yung mga ahente, kailangan ho, may kasama ho yung yung complainant para po Opo. pag nagsisinungaling Sasamahan po alam namin. Sir, sa Monday, Opo. sasamahan po namin dyan sa inyong opisina. So sir, ngayon po. pa lamang, tawagan nyo na po itong agency para magkaharap-harap na po sa Monday. Ngayon, kung magkano po inaibayad sa kanila, dapat ibigay in full. Yes po. Ngayon, depende Tama lang po kay yan. sir, kung halimbawa, magbigay siya dun sa sa manning agency, nasa kay sir yun. Opo. Pero kung wala siya ibibigay ni 5, wala silang magagawa. Ay, opo. Kay po yun, kay tatay po dapat lahat yan. Opo. Okay? Opo. Sige tay. So Monday, sasamahan namin kayo doon, ha? Okay po, Sir Rapi. Sige. For the meantime, wag muna kayo pupirma kahit anong dokumento. Opo. Kasama po yung MTMW, titingnan po, imbestigahan, titingnan kung ano yung nangyari sa ipinail nilang claim. Kung Opo, meron. Dito po kami pupunta, Sir. Yes, sir. Susundin po kayo Opo. ng mga staff namin. Okay. Salamat po, Asek. Thank you po. Sige po, Sen. Walang anuman po. Salamat, Yes, sir. Tay. Yes, sir. Thank you po. Salamat po.